M. M. ICAF BA Jung Nagreport SA Akin NG Sexual Harassment? Anonymous ang report ko. Bakit nasa iyo ang liham na ito? Bakit nasa iyo? Anonymous? Tanga Kalang Talaga Maniniwala Diyan. Si Wang Mingwu ang pinakamagaling na doktor sa ospital namin. Ang pamilya Wu ang pinakamakapangyarihan sa Medical Association. Nag-report ka sa kanya? Gusto mo bang mamatay? Wei, bakit mo siya pinagtanggol? Nakita kong hinaharas ka niya, kaya ako nag-report. Bakit? Vai. Sabihin mo sa kanya kung bakit. Ziege. Kasi matagal na kaming magkasama ni Wu. Hindi yun harassment. Yun ay pangakit. Limang taon tayo, hindi kita nahawakan. Bakit ka nagloko? Ano naman? Mas pipiliin ko si Wu kesa sa iyo. Isang walang kwentang janitor. Ha ha ha. Alam mo ba kung ano ang mga sinakripisyo ko? Sabi mo mahirap kayo. Kaya tumigil ako sa pag-aaral para pag-aralin ka. Sabi mo ayaw mong malayo sa akin. Kaya tumigil ako sa pagde-deliver at nag-janitor sa ospital. Bakit mo ako ginaganito? Ikaw ang nagpumilit na maging manliligaw ko. Ano bang pakialam ka o? Hindi totoo. Pinilit ka niya, sabihin mo sa akin. Siya ba? Manliligaw? Dapat alam mo ang lugar mo. Kung mag-ingay ka pa, papatayin kita. Nga pala, salamat sa lahat ng ginawa mo. Dahil sa iyo, naging akin siya. Ang sarap niya. Ay naku. At isa pa, tanggal ka na. Ha ha ha. Manliligaw. Hanggang sa huli, wala ka nang natira. Basura lang ako. Basura. System activated. Global medical knowledge regressed by 10,000 times. Host remains unchanged. Malalat na ako. Na-terminate na lahat, ano pa ang late? Wukyang Fangwei. Tandaan nyo, gagantihan ko kayo. Miss Chang, bakit Montag naman ginawa, tu? AHQ, ikaw ang eksperto sa intravenous injection sa Yunsao. Kung papayag ka lang, nasumali ang pamilya Cheng sa medical conference na ito. Bibigyan kita ng 10 milyon. Intravenous injection. Injection lang yan, may eksperto pa ba dyan? Miss Cheng, nag-utos na ang pamilya Wu, sinumang. Makikipagtulungan sa inyo ay kalaban nila. Huwag mo na akong pahirapan PA. Nakakainis.
Second miss, anong gagawin natin? Gayon S. Ayonsu, pati na sa buong Southern Province, lahat ng doktor ay pinagbawalan ng pamilya Wu. Walang may gustong lumaban para sa atin. Kung matatalo tayo sa medical conference na ito, hindi lang ang pamilya Cheng ang magigipit. Pati ate ko ay mapipilitang pakasal sa kanya. Nakakainis. Nako, naipit. Huli na, naipit si miss, dalhin sa ospital, hindi na abot. Ay sa pinakamalapit na ospital, 10 minuto pa. At para malunasan, kailangang hiwain ang lalamunan para matanggal ang para. Kung hindi doktor na bihasa, imposibleng gawin yon. Anong gagawin natin? Kung mamatay si miss dito, Lahat tayo ay mapapahamak. Subukan natin, Alice. kawawa naman ang bata, naipit. Isa to sa 10 delikadong emergency. Paano kaya to? Eko. Yung pamangkin ng pinsan ko, aksidente ring naipit hanggang mamatay. Namumula na ang mukha sa hirap ng paghinga. Kawawa talaga. Naku, Kung dadalhin sa ospital, siguradong mamamatay siya. Dalian, gamitin ang Himmlich maneuver. Anong Heim? Anong Lich? Anong maneuver? Kung mantala ang pagdala sa miss namin sa ospital, papatayin kita. Umalis ka. Tulong. Pagdating sa ospital, siguradong mabibingwit na siya. Hindi pwede. Kung hindi nyo siya ililigtas, ako na. Umalis kayo. anong gagawin ng binatang to? Ano ba yan? Walong haya. Manyak 2. Ganyan talaga. Oo, manyak. Gago, bitawan mo si Miss. Ayos na. Gumaling na. 2 kilos lang, gumaling na siya. Isa to sa 10 delikadong emergency. Doktor. 2. Doktor. Common knowledge lang yan, huwag nyo akong purihin. Nakita nyo? Yan ang Himmlich maneuver. Mga bodyguard, wala ba kayong common sense? Ang advanced na medisina na to, paano ko maintindihan bilang bodyguard lang? Lahat umalis na tayo. Hoy, huwag kang aalis, doktor. Sa wakas nakita kita. Anong magaling? Tabi. Zeno 2. Hahaha, nakakatawa talaga. Kailan PA? Isang tinanggal na janitor, nagpapanggap na doktor? Malas naman, dito pa tayo nakita. Alalay ni Wukyang. Sino ka? Ako ang bagong head doctor sa City Hospital. Ako si Liu ang apelido ko. Di kita kilala. Ako ang tumulong kay yung Master Wu sa operasyon para tanggalin ang tinik. Yung doktor na yon? Napakahirap ng operasyong yon. Isang maling galaw lang, patay na ang pasyente. Hoy, di imontak pa ako kilala? Makitid lang ang pangunawa mo. Operasyon lang para tanggalin ang tinik, anong ipinagyayabang mo? At saka, hindi ka naman. Sumipsip lang kay Wukyang para umangat. Wala kang kakayahan o etika bilang doktor. Ikaf. Mas mabuti pa yon kesa sa yun na nagpapanggap na doktor. Naniniwala ka ba na tatawag ako ng pulis ngayon? Makukulong ka talaga. Isang beses lang ako tumulong, grabe naman. Director Liu, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Tingnan mo, may matanda akong pinapakain, wala namang bata. Tika, tigil na yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kayong dalawa, kayo ang makitid ang pag-iisip. Hindi. Kayo ang makitid ang pag-isip. Tatawag na ako ng pulis ngayon, hintayin nyo lang. Oy, Ikaf. Ang lakas ng loob mo. Hindi lang ako inaasar sa kalye. Ako pa ang pangalawang anak ng pamilya Cheng. At sinasaktan mo pa ang aking bisita. Ano? Pamilya Cheng. Ang pinakamayamang pamilya sa Yunchao? Ah, anak pala siya ng pinakamayaman. Kaya pala ang yabang. Doktor, kung sasama ka sa amin. Para kumatawan sa pamilya Cheng sa medical conference, sisiguraduhin kong hindi kanya gagambalain. Mahirap na ang sitwasyon, unahin na natin to. Pwede naman akong tumakas mamaya. Sige, sasama ako sa'yo. Miss Cheng. Naalala ko lang, nakabukas pa ang gas sa bahay ko. Pwede bang? Ibigay mo sa akin ang susi, papuntahan ko ng bodyguard para isara. Ang hassle, ako na lang. Doktor, bukod sa pagrepresenta sa amin. Sa medical conference, may isa pa ako. Mas urgent na bagay na kailangan ng tulong mo. Ano yon? Tungkol sa ate ko, si Cheng Su. Mahina ang pangangatawan niya mula pagkabata. Ngayon ay mas malala na, madalas siyang himatayin. Hinanap ko na ang lahat ng doktor, walang makapagpagaling sa kanya. Pakiusap, tulungan mo ang ate ko. Sabihin ko na ang totoo, hindi ako marunong magdoktor.
Kahit aso, tatanggi sa kakayahan kong ito. Ay naku, huwag kang magpakumbaba. Kanina nga nahirapan akong huminga. Nagawa mo ako'y pagalingin, sigurado akong kaya mo rin ang ate ko. Walang duda, basta tulungan mo lang kami. Bibigyan kita ng bayad na 1 bilyon. Kahit magkano ang ibigay mo. Teka, magkano? 1 bilyon. Perang patay. Tunay na pera. Ang pamilya Cheng ang pinakamayaman sa Cloud City. Tapat kami sa salita. Naku, mula pa noong unang panahon. Hindi ko kayang kumita ng ganyang kalaki. Hindi, kahit magkano, hindi ako marunong. Paano kung mamatay siya? Kanino ang sisi? Ay naku, huwag kang tumanggi, hindi kita hahayaang umalis. Kung ayaw mo sa maganda, gagamitan kita ng puwersa. Ay naku, ano na ang gagawin ko? Xia Oksue, gising ka. Ha ha ha. Panginoong Cheng, tapos na ang 3 araw, ano? Ang desisyon mo? Ay naku. Naku, lalong humina ang mukha ni Tsue. Panginoong Cheng, sa buong Cloud State, ako lang ang makakapagligtas kay Tsue kung hindi ka pa sasang-ayon na ipakasal si Tsue sa akin. Wala na siyang pag-asa. Sa buong Cloud City, sino ang hindi nakakaalam na isa kang playboy? Gustong mapangasawa ako? Hindi. Hindi kailanman mangyayari. Ito, Xiao Xue. Panginoon. Ang dalagita, walang pulso na. Naku. Ito, Xiao Xue. Ito. Sabihin mo, bukod sa hiling mo, may iba pa bang paan? Hindi naman ako mapilit, Panginoong Cheng. Kung ibibigay mo ang lahat ng yaman mo sa akin, maaari rin akong tumulong. Tatay, huwag mong pakinggan. Nakahanap ako ng doktor para kay ate. Ikap? Wang Ming, Hindi ko nakita ang almanak kanina, talagang swerte ko sa'yo. Magkakilala kayo? Hindi lang magkakilala, siya ay janitor sa ospital namin. Ay, nakalimutan ko, tinanggal ko na siya. Sa kanyang kakayahan, siguro tambay na lang siya ngayon. HMP. Wang Ming, hindi ka yata mabubuhay kung wala kang walis. Nandito ka na naman para humingi ng pagkain sa pamilya Chen. Mga taong katulad mo, habang buhay na lang sa ilalim. Respetuhin ninyo ang doktor. Siya ang tinawag ko para iligtas ang ate ko. Huwag kang magpaloko sa kanya, binibini. Isa lang siyang tagalinis ng CR. Anong alam niya sa pagliligtas? Nga, ilang taon ko na siyang kasama, hindi ko alam na. Marunong siyang maggamot. Kung kaya niyang magpagaling, edi, makakaakyat na rin ang baboy sa puno. Anak, saan mo ba nakuha itong taong ito? Paalisin mo na, huwag nang dagdagan ang gulo. Tatay, kanina nabulunan ako, ilang galaw lang niya. Naayos na ako. Kahit mga top doktor, hindi kayang gawin iyon. Malubha na ang ate ko, hayaan mo na siyang subukan. Totoo ba ang sinasabi mo? Wang Ming, gisingin mo ang ate ko. Para mapatunayan mo ang kakayahan mo. Ako, Sabi ka unang gabi wala siyang kwenta. Panginoong Cheng, ang pamilya Wu sa medical field ng Yunshao, ang may kapangyarihan. Ako lang ang makakapagligtas sa anak mo. Ibigay mo na lahat ng ari-arian mo sa akin. Kung mag-atubili ka, pagsisisihan mo ito. Wang Ming, kung koma siya, baka makatulong ang CA. Sige, susubukan ko.
Hoy, anong ginagawa mo Montag? Panginoong Cheng. Hindi siya doktor. Sa tingin ka may masamang balak siya. Ginagamit niya ang paggamot para bastusin ang binibini. Inga, hindi ko pa nakikita ang ganitong paraan ng paggamot. Si Wang Ming ay palaging balang moral, zakim at manyak. Ginagawa niya ito para sirain ang puri ng binibini. Lasiw. Bumaba ka rito. Ikaf. Tatay, baka ito ang espesyal na teknik ng doktor. Nang ako'y gamutin niya, ganito rin ang ginawa niya. Mukhang talagang tinutulungan niya ang ate ko. Kalokohan. Ang binibini ay may bihirang sakit sa puso. Kailangan ng hair transplant para gumaling, hindi yung basta. Hahawakan lang at gagising. Nga, huwag kayong malinlang na walang kwentang ito. Kung patuloy siyang makakaabala, mawawalan ng buhay ang dalagang ito. Ang pagkawala ng malay ay ginawa ninyong sakit sa puso. Grabe talaga kayo. Ikaf. Panginoong Cheng, huwag mo siyang pakinggan. Kahit ang oral ulcer, isang malubhang sakit, ay kaya kong gamutin. At mali pa rin ang diagnosis, hindi siya ang nagkakamali. Ang paggamot sa oral ulcer ay paggamot? Kung ganun, kaya ko rin ang paggamot sa kaso. At sa head stroke at sa pagdurugo ng ilong. Kahit ang pinakamasigong sireng. Hindi mo alam. Balikan na lang sa kindergarten. Ako, Zandali. Kanina mo sinabi, ito ay CER? Ito ang maalamat na teknik ng Diyos na medisina. Ang matandang doktor na ito ay sobrang dramatic. Masyadong nanonood ng short films. Zia, may alam pa ba siyang teknik ng Diyos na medisina? Dr. San, huwag kang magpadala sa kanya. Nga, ito ay mga bagay na umiral lamang sa alamat. Paano niya malalaman? Isa siyang tagalinis sa ilalim. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Siguro hindi niya alam kung ano ang CPR. Ang teknik na ito, sa buong South China siya, at maging sa buong mundo, ilan lang ang nakakaalam. Ang mga ginagawa niya, ay hindi karapat-dapat. Dr. San, sigurado ka bang ito ay CER? Ito, Panginoon. Bihira itong gamitin, napakabihira nito. Ayan na, si Wang Ming ay umaasa lamang. Sa kawalan ng kaalaman sa teknik na ito, nagpapanggap lang siya. Panginoong Cheng, magdesisyon ka na. Ziga. Sumasang-ayon ako, naku. Ayan, sinabi ko na may masamang balak siya. Panginoong Cheng, kung hindi mo siya pipigilan, hindi mo alam kung anong kalokohan ang gagawin niya. Tauhan. Alisin ninyo ang batang ito. Naku, sandali. Oo, ngayon tama na. Ito talaga ang teknik ng Diyos na medisina. At ito ay ang pinagsamang bersyon ng banal na teknik. Naku. Ito ay eksaktong katulad ng sa alamat. Kailangan itong isabay sa teknik na ito, ang artificial respiration, upang maibigay ang pinakamataas na epekto ng banal na teknik. Binabati kita, Panginoon, maliligtas ang dalaga. Hindi kaya talagang marunong siya ng CER? Imposible, kahit ang tatay ko ay hindi marunong. Paano niya natutunan? Isa siyang tagalinis? Hindi kaya gusto mo lang mag-aksaya ng oras para mamatay ang dalaga? Pangming, kaya mo takbi. Hindi kaya sinasadya mong patagalin para mamatay ang dalaga? Zabi ka unang gabi balang kwenta ka. Paano mo malalaman ang teknik ng Diyos ng medisina? Wang Ming, ginagani mo ang aking anak na babae. Kung hindi siya magigising, mamamatay ka. Naku, na-scam ng kapital. Ilang beses ko na ba ito pinindot? Hindi pwede, mali ang bilis ng pagpindot. Mawawalan ng bisa ang seer. Ayan na. Heto ang aking sekretong awit. Ang unang 4 na linya ng kanta. Sakto sa 31 pindot at 2 paghinga. Mga tatay, huwag kayong tumitig lang. Sabay-sabay tayong kumanta. Gusto niyo bang mabuhay to? Yarson, hindi mo ba sinabi na siya ang dakilang manggagamot? Bakit hindi pa nagigising ang anak ko? Ama,
Baka tumanda na ako. Malabo na ang mata. Baka nagkamali ako ng pagkakita. Ano? Baka nagkamali talaga ako ng tao. Wang Ming, huwag ka nang mapanggap. Ang labo na ng pag-arte mo. Ama Cheng, hindi lang niya pinabayaan. Ang paggamot sa inyong anak, ginago pa niya tayo. Dapat mong sirain siya ngayon din. Tigil Mo, Yen. Bigyan niyo pa ako ng konting oras. Sleeping Beauty. Kung hindi ka magigising, sabay na tayong matutulog ng tuluyan. Ama, huwag mo nang hayaang ituloy niya. Mamamatay ang inyong anak kung itutuloy pa. Wang Ming, bitawan mo ang ate ko. Ilang pindot na lang 3, 2. Emga tauhan. Dalhin niyo ang peking manggagamot na ito. Balian niyo ang mga kamay. Sabi ko na nga ba, amateur lang ako. Swerte lang. Hindi ako karapat-dapat, aray. Gising na. Dr. San, tingnan Montag nga ang anak ko. Ama, maayos na ang lagay ng inyong anak, gumagaling na. Tatay, talagang ginising ni Wang Ming ang ate ko. Paalisin mo na ang mga bodyguard. Sige, alis na tayo. Okay ka lang. Natakot ako, akala ko. Pupunta na ako kay Hades. Marunong talaga si Wang sa CER. Salamat sa pagligtas mo sa anak ko. Salamat, imposible. Paano niya magagawa ang advanced na CER na yan? Swerteng-swerte lang siya. Nagkataon lang. Kulang ka sa kaalaman, makitid ang utak. Hindi mo matanggap na may mas magaling sa'yo. Ikaf. Bushe. Ito ang teritoryo ng pamilya Cheng. Hindi ka pwedeng magwala dito. Haha. Alam ko na, ito ang plano ng pamilya Cheng. Pinahiya mo ako sa isang janitor. Pamilya Cheng ko. Tapat at matuwid ang pamilya Cheng. Hindi kami gumagawa ng ganito. Ikaf, Wu Shao. Hindi ka pabihasa. Bumalik ka na lang at mag-aral pa. Pangulo Cheng, mas dapat mong alalahanin. Ang medical conference bukas. Gusto kong makita. Kung ang inyong doktor na si Wang Ming ay makakapagligtas sa pamilya Cheng. Alis. Wuxiao, alis ka na. Hindi ka na namin ihatid. Ito ang pakiramdam ng pagpapahiya ng war god na may baluktot na bibig. Ang sarap, ang sarap. Puntahan mo si Wang Ming, siguraduhing malaman. Kung saan niya natutunan ang kanyang medisina. Salamat. Ah. Anong sakit ito ng anak ko? Ito. Masyadong maagang masaya. Paano ko sasabutin ito? Ngayon mayroon akong cheat na doktor. Kahit umutot ako, maniniwala sila. Magtatanong na lang ako ng ilang bagay, tapos sasabihin kong hindi ko rin kayang gamutin. Binibining Cheng, sabihin mo sa akin ang iyong mga sintomas. Madalas akong kabahan, pawisin, at kapag matagal na nakaupo. O nakahiga, pagbangon ko, nahihilo at malabo ang paningin. Parang low blood sugar ang mga sintomas na ito. Kapag hindi ka kumain ng almusal, lumalala ba ang mga sintomas? Oo, tama. Minsan hindi ako kumakain ng almusal. Hindi na ako makalakad. Alam mo pa ito, siguradong magagaling mo ang ate ko. Anumang kailangan mo, top medical equipment at gamot, sabihin mo lang. Hindi na kailangan ng ganoon. Bigyan mo lang siya ng isang basong tubig na may honey. Ganon lang kasimple? Kung hindi ka naniniwala, bigyan mo siya ng isang baso. Epektibo talaga. Kunin mo agad ang tubig na may honey para sa kanya. Hindi na ako nahihilo. Epektibo talaga. Doktor, ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Cheng. Tatanggapin mo ang paggalang ko. Ay, hindi dapat, binibining Cheng. Low blood sugar lang ito, kailangan lang ng tamang asukal. Common knowledge lang ito. Ay. Talagang doktor ka. Ang galing na medisina mo. Pero ang dali-dali mo lang sabihin.
Dr. Wang. Kanina mo sa akin. Hala, yun ay para iligtas ka lang. Kaya dahil nangyari na, wala na akong magagawa kundi ipakasal na lang sa'yo. Ha? Ako. Wang Ming, saan ka nakatingin? Gusto mo bang mabulag? Young miss, wag nyo na akong pagtripan. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero yung usapan natin, bayad sa pagpapagamot. Ah, yun lang? Walang problema. Tunog ng notifikasyon, 1 bilyong peso, may pasok na sa iyong bank account. Nanaginip pa ako. Dr. Wang. Kaya, yung pagrepresenta sa aming pamilya Cheng sa medical conference. Ito. Kapag pumayag ka, lahat ng ito ay sayo na. Diyos ko. Ang dami. Parang damit na sobrang kapal. Na-cure pa ang takot ko sa maraming butas. Hindi PA, yan sapat. Mga antigong gamit ito mula Ming at Qing Dynasty. Bawat isa, milyon ang halaga. Ibigay ko na rin sa'yo. Hindi pa rin sapat. Ay naku. Sapat na, sapat na. Kung dagdagan mo pa, baka himatayin na talaga ako. Haha. So, pumapayag ka na? Siyempre naman. Kung hindi pa ako pumayag. Baka sa galit mo, Boss Cheng. Ipakalim mo na lang sa akin ang buong pamilya Cheng. Hehe. Pero bago magsimula ang paligsahan, may konting bagay ako. Kailangan ko munang umuwi. Si. Ikaw ang bahala. Hello? Xiaoxue? Si Dr. Wang ang tanging pag-asa ng pamilya Cheng. Gamitin mo ang anumang paan para mahuli mo siya at maparepresenta siya sa atin sa medical conference na ito. Anong nangyayari? Ay naku. Multo ba tong Lotus Candle? Anong sinasabi mo? Mukha ba akong Lotus Candle? Fang Wei. Bakit nandito ka sa bahay namin? Kasi, may susi ako ng bahay niyo, eh. Ay. Nakakainis ka. Sinira mo na ang sorpresa kong inihanda para sa'yo. Tumakas ka na kasama ni Wukyang. Anong sorpresa pa ang ihanda mo sa akin? Sabihin mo, bakit ka pumunta sa bahay ko? Para saan? Ay naku. Gusto ko lang malaman, paano ka naging napakagaling sa panggagamot? Sobrang hinahangaan kita. Hindi na kailangang aralin yan, alam na ng mga bata. Ano pa ang itinatago mo sa akin? Basta sabihin mo lang sa akin. Zazama ako sayo. Lene. Huwag kang magpanggap, sinabi ko na, common sense lang yan. Hindi mo alam. Siguro, nasa blind spot lang ng kaalaman mo. HMP, coincidence lang pala lahatu, che. Sayang lang ang oras ko. Hindi ka talaga sincere na makipagbati sa akin. Huwag kang magmalaki kung hindi lang dahil kay Wu na magtanong sa'yo. Hindi kita papansinin. Fang Wei. Dati, sobrang bait ko sa'yo, pero ayaw mo akong hawakan. Ngayon, para kay Wukyang, ikaw ay. HMP, ano naman? Si Wu ay daang bises, libong bises na mas magaling kaysa sayo. Handang-handang ibigay ko ang lahat para sa kanya.
Ang lalaking tulad mo, walang may gusto sa'yo. Sinong nagsabing walang may gusto sa kanya? Miss Cheng, bakit ka nandito? Ako si Miss Chen. Nakabanggong ka na agad? Nandito si Dr. Wang Ming. Anong sakit ba? Ang hindi niya kayang gamutin. Ha, isa lang siyang. Mababang janitor, makakapanggamot pa siya. Miss Cheng, payo ka o SIO. Sumunod ka na kay Wu, huwag kang mabulag. Huwag mong sayangin ang sarili mong buhay. Nadiagnosa na ni Wang Ming ang sakit ko, at naagapan na, huwag na kayong mag-alala. Ano? Marunong ka rin NG heart transplant? Marunong ka ng ganyan? Sabi ko na, hindi kailangan ng heart transplant. Miss Cheng, low blood sugar lang. Kailangan lang ng asukal. Impossible, huwag kang magmalaki. Hindi ako naniniwalang mas magaling ka kay Wu. Hindi na nadiagnosa ni Wu Qiang ang sakit ko. Ang kanyang kakayahan ay talagang hindi kasing galing ni Wang Ming. Fangwei, bulak ka lang. Hindi mo nakikita ang kabutihan ni Wang Ming, pero ngayon, siya ay bisita ng pamilya Cheng at hindi ka dapat manghamak sa kanya. Isang maliit na nurse lang. Kung patuloy kang makikialam, lalabanan ka ng pamilya Cheng. Kahit si Wu Qiang ay hindi ka kayang iligtas. Umalis ka sa harap ko. Miss Cheng, salamat. Huwag kang mag-alala, tawagin mo na lang akong Chiao Tsui. Ikaw rin, huwag mo na akong tawagin Diyos ng medisina sa hinaharap. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Na pala, hindi mo pa sinasabi kung bakit ka narito. Pumunta ka sa kwarto mo, sasabihin ko sa iyo. Swear, bakit ka umiiyak? Ano ba ang nangyari? Pwede mo bang sabihin sa akin? Wang Ming, Tulungan mo ang pamilya Cheng. Sa bukas na medical conference, hindi dapat matalo ang pamilya Cheng. Bakit? Maraming pamilya ng medisina sa Timog. Isang kompetisyon lang ito, ano ba ang mangyayari kung matalo? Maraming bises nang pumunta si Wu Qiang sa bahay para ligawan ako. Palagi ko siyang tinatanggihan. Sinasamantala niya ang kanyang ama na si Wen Tao, na presidente ng Medical Association ng Yuncheng, para hadlangan ang pamilya Cheng. Kung hindi manalo ang pamilya Cheng sa medical conference bukas, hindi lang ang pamilya Cheng ang mawawala sa Yuncheng, kundi ako rin. Ay mapipilitang pakasalan siya. Si Wu Qiang na mabait. kaya. Ikaw ang huling pag-asa ng pamilya Cheng. Kung tutulungan mo ang pamilya Cheng, gagawin ko ang lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan si Wu Qiang na makuha ang gusto niya. Maaga pa, umuwi ka na at magpahinga. Hindi kita bibigyan. Salamat. Dr. Wang Ming, NASA. Ibaba na kami ng bahay mo. Mag-ayos ka na at sumama ka sa amin sa conference. Sige, bababa na ako. Bakit nahulog dito? Dalhin ko na lang ito. Dr. Chen, naku, ang tagal nating hindi nagkita. Hoy, anong ginagawa mo dito? Kayo pala, nagre-relax lang ako dito sa pagtingin ng ibang bagay. Tama na, huwag mo na siyang asarin bago magsimula ang conference. Ipakikilala kita, halika. Buti na lang mabilis ako kung nahuli nila akong nag-aaral pa ng basic na acupuncture points. Hindi ba ako magmumukhang tanga sa harap ng lahat? Ang mga dumalo sa komperensya ay mga kilalang eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina. May 3 hurado, isa ay ang aking ama. Isa ay si Wu Wentao, at ang isa pa ay ang pinuno ng pamilyang Chu, si Chu Qinghui. Ang pamilyang Chu ang pinakatanyag na pamilya ng tradisyonal na medisina sa Timog Lalawigan. Ang pinuno ay si Chu Qinghui. Siya ay kilalang kilala bilang isang napakagaling na doktor ng tradisyonal na medisina. Masasabi na sa larangan ng tradisyonal na medisina, walang makakatalo sa kanya. Ang kanilang pamilya ay ipapadala ang kanyang anak na si Chu. Kung sakaling may komplikadong kaalaman tungkol sa tradisyonal na medisina,
Hindi ko sigurado mananalo ang pamilya Su. Hindi naman sigurado, ang kompetisyon ay nahahati sa 3 round. Gamit ang sistema ng puntos, ang mga makakapasa sa bawat round ay makakakuha ng 10 puntos. Ang puntos ng iba ay bababa ayon sa oras ng pagsagot. Ang may pinakamaraming puntos sa huli ang mananalo. Sa kaunting kaalaman ko lang sa medisina na parang last minute cramming. Parang pampalipas oras lang ako para sa mga ekspertong ito. Pwede pa ba akong umatras? May oras pa ba? Ay naku, Wang Ming o Wang Ming, talaga namang wala kang kwenta. Hindi pa nagsisimula. Nanginginig ka na sa takot. Nakakabahala lang si Wang Ming. Ano ba ang sinasabi mo? Ano ba? Tingnan mo siya, ang duwag niya. Kung walang nakatingin, baka matagal na siyang tumakbo. Wu Qiang, pakirespeto naman ang kandidato ng pamilyang Cheng. Sie Miss Cheng. Para rin sa kapakanan ng pamilya ninyo. Bago pa magsimula ang kompetisyon, palitan mo na lang siya. Tingnan mo si Wang Ming, walang kwenta. Nakakahiya kayo. Sino ang nasabing tatakbo ako? Kung may wukyang natalunan dito, kahit gaano ako kabulok. Ikaw pa rin ang pinakamababa. Wang Ming, isa ka lang naman. Mababang uri ng tagalinis. Akala mo ba may kakayahan ka talaga? HMPH. Tingnan Montag nga ang sarili Montag. Gusto Montag pang daigen Sie Wusche? Panaginip mo lang yan, tagalinis. Kaya pala hindi ko siya kilala. Bakit ipapadala ng pamilyang Cheng? Ang ganitong klaseng tao sa kompetisyon. Sinasabi pa niyang talunan si Wu Xiao. Si Wu Xiao ay 2 bises na nag-champion. Paano siya matatalo ng isang tagalinis? Oo nga. Ang yabang mo. Baka wala na talagang mahanap na karapat-dapat ang pamilyang Cheng kaya nagpadala na lang ng baliw. Bigla na lang silang nagpadala ng isang siraulo. Hindi niyo alam ang kakayahan ni Wang Ming. Hintayin niyo, pasasampal kayo ni Wang Ming. Lola, ayaw lang bigyan ng mukha si Wukyang. Huwag mo akong ilagay sa alanganin. Naku, huwag kang mahiya. Ipakita mo ang kakayahan mo. Ipakita mo sa kanila. Sige, kung matatalo kayo, hindi lang dapat tuparin ng pamilya Cheng ang pangako. Gusto ko rin na si Wang Ming na walang kwenta. Lumuhod sa harap ko, magmano ng 10 bises, at tawagin akong ama ng 10 bises. Ikaw, Mga kababayan, ang 3 pagsubok sa medical conference ay magsisimula na. Wang Ming, una muna kami sa ibaba para panoorin ka. Huwag kang kabahan. Naniniwala ako sa'yo. Wang Ming, dapat kang manalo. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Wang Ming, dahil nagkakilala tayo, bakit hindi ka nalang lumuhod ngayon at makiusap? Baka maawa ako. At baka hindi ka masyadong mapahiya. Ito na ang huling pagkakataon mo sa larangan ni Wu. Hindi ka talaga mananalo sa kanya. makiusap, hindi mangyayari sa buhay na ito. Sige, kung ayaw mong tanggapin ang kabutihan, maghintay ka na lang sa kamatayan mo. HMP. Basurero. Umalis ka. Hindi ko sila pwedeng bigyan, sige, susubukan ko. Baka naman swertehin. Unang pagsubok, pagkilala. Ito ay 3 sinaunang medical artifacts na hinanap ng mga dalubhasa sa buong Dacia. At hanggang ngayon ay hindi pa alam ang gamit. Ang unang makakilala ng isa ay makakakuha ng 10 puntos. Ang sumusunod ay bababa ang puntos. Ayoko. Malaki agad ang pusta, hindi ko pa nga alam ang mga ordinaryong gamit. Sinaunang pa, paano kaya ito? Narinig ko sa aking guro, ang sinaunang medical artifacts ay mga maselang bagay kung hindi mo alam ang paraan. Hindi mo magagamit. Hindi ito para sa ordinaryong tao. Siyempre, artifact ito, dapat ay antas na medical immortal. Ang makakagamit, tulad nating mga mortal. Makita lang ito, swerte na. Kaya nga mahirap ang kompetisyon. Hindi ko alam kung sinong dalubhasa ang makakakilala. Naku, hindi pa natatapos ang pagsubok, natalo na agad. Ate, ang hirap ng unang pagsubok. Kaya ba ni Wang Ming? Wang Ming, kahit ang Heimlich maneuver. At si Yar ay alam niya, baka alam din niya ang mga ito. Nakita rin niya yon. HMPH. Hindi naman siya ang pinagpalang anak ng tadhana. Hindi naman pwedeng palaging swerte siya. Sa tingin ko, ang mananalo sa laban na ito ay si Wu na maraming alam. Wang Ming, ito, baka hindi mo pa nakikita yan. Ang lakas ng loob mo, para bang nakita mo na yan. Hindi ganoon kadaling makakita ng banal na kasangkapan, tanga ka. Akala mo ba yan ay yung mga pamilyar mong sira-sirang walis at basahan? Kapag binuksan na ang kahon, baka mabulag ka sa liwanag.
Ito ba ang banal na kasangkapan? Ate, marami kang alam. Kilala mo ba ang mga ito? Ate, tingnan mo. Anong ekspresyon iyan ni Wang Ming? Baka hindi niya makilala iyan. Mahirap tong tanong, hindi mo siya masisisi kung hindi niya makilala. Ano ba ang mga bagay na ito? Hindi ka OPA, tunakikita. Mukhang mga gamit sa toolbox, pero ito pala ay mga gamit pang medisina. Hindi, kusina to. Yung parang pugita. Hindi ba yan sira-sirang panghalo ng itlog? Kahit yung matandang loko-loko sa tabi ng bahay namin. Alam yan. Nandito ba kayo para magpatawa? Hahaha. Bata, ang yabang mo naman. Kami ay mga kilalang doktor, at hinahamak mo kami ng ganito. Mag-ingat ka, baka hindi mo matapos to. Gusto mong magpakitang gilas, pero huwag kang masyadong mayabang. Akala mo ba ang banal na kasangkapan ay paanggulay sa palengke? Hahaha. Ano na pinagtatawanan niyo? Paano kung kilala ni Wang Ming yan? Hindi niya nakikita. Hindi ibig sabihin hindi nakikita ni Wang Ming. Gusto lang niyang atensyon, sayang ang oras natin. Mga kasama, huwag muna kayong mag-alala, makinig muna tayo. Kung ano ang sabihin ni Wang Ming. Itong ating pagpupulong pang medisina ay lugar para magbahagi ng ating mga opinyon at kaalaman. Hindi ba? Yung Wang Ming. Alin sa mga ito ang nakikilala mo? Ako. Tatlong hurado, nakilala ko na. Ang gamit ng isa sa mga banal na kasangkapan. Baka, ako na ang unang magsalita. Talagang anak ka o, tu. Kung gayon, sabihin mo kung alin ang nakita mong gamit nito. Ay, hindi. Yung Panginoong Wu, dapat sundin ang tamang pagkakasunod-sunod. Tama ba? Ito ay unang nakilala ni Wang Ming. Dapat. Hayaan muna siyang magsalita. HMP. Tignan mo ang kilos ni Wang Ming. Parang nahihiya. Baka wala siyang nakikita. Ay sasayangin ang oras ng lahat. Hayaan mo na lang ang anak ko ang magsalita. Oo, imposible kay Wang Ming. Na mas magaling pa kay Wu Xiao, hintayin na lang natin si Wu Xiao para matapos na ang laban. Si Wu Xiao na muna, para makita natin ang kanyang kakayahan. Para malaman ang gamit ng banal na bagay na ito. Hoy, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Gaano kalawak ang kaalaman ng binatang ito? Ayun, nawala na naman ang madaling puntos. Ito ay sinaunang banal na bagay na panghila. Noong unang panahon, walang metal, kaya kahoy ang ginamit na pamalit. Bakit hindi ko naisip ang hugis ng bagay na yon? Ay talagang kapareho ng panghila sa balat. Talagang kaapat-dapat na tagapagmana ng pamilya Wu, ang galing ng kaalaman. Sigurado ako, siya pa rin ang magiging champion ngayon. Hindi pre, ang laki ng bagay na ito. Gagamitin bilang panghila, parang manok lang ba ang tao? Parang tama ka, maliit lang ang mga panghila. Daliri lang ang kailangan, parang malaki nga ito. Ang precision ng medical equipment ang pinakamahalaga. Kahit maliit na pagkakamali, ibang-iba ang epekto. Kayong lahat ay nagdududa sa akin. Wang Ming, kaya mo bang sabihin ang iba pang gamit ng banal na bagay na ito? Hindi lang alam ko ang gamit ng hawak mo. Alam ko rin ang gamit ng dalawa pang natitira. Wang Ming, kung hindi mo masasabi ngayon, papahirapan kita. Ang hawak mo ay pangkamot para sa likod. Umalis ka dyan. Ito ay pang-massage para sa likod. At para sa pag-relax ng muscles. At ito naman, mukhang octopus ay pang-massage sa ulo. O kaya tawagin na soul extractor. Ang mga bagay na ito, 3 piso lang sa tindahan. Marami pa ako nito sa bahay. 3 piso lang, hahaha. Wang Ming, tama ba ang sinasabi mo? Ito ay sinaunang banal na medical equipment. Paano naging? Pangkamot at pangmassage, at ang pinakakatawa ay yung octopus. Narinig nyo ba? Sinabi niyang soul extractor yon. Hahaha, naku. Narinig nyo ba, si Wang Ming?
Talagang baliw, sabi niya 3 piso lang ito. Ang sinaunang banal na bagay na ito, kahit ibenta siya hindi niya mababayaran. Ate, ano ba talaga ang nangyari kay Wang Ming? Siguro masyadong mabigat ang pressure na binigay natin sa kanya. Pamilya Cheng, saan ba kayo nakakita ng ganitong klaseng tao? Para lang nagbibiro. Yun ba? Dr. Wang Ming, seryoso ka ba? Tu. Mga matatanda lang. Kahit sino may ganito. Hahaha. Lahat may ganito. Wang Ming, huwag ka hanggang makulit. May doktor din ng psychiatry diyan. Gusto mo ipatawag ko? Para ma-check ang utak-utak. Sige, kung ayaw mong maniwala. Gusto mo tayong magpustahan. Pustahan na. Ano ang pusta? Ipapakita ko sa iyo ang head massager ko. Kung masarap sa pakiramdam, ako ang panalo sa round na to. 10 puntos sa akin. Paano kung matalo ka? Kung matalo ako, aalis ako sa kompetisyon. Bahala ka sa akin. Siege. Ang laki ng pusta niya. Kung matalo siya, wala na ang pamilya Cheng. Kung may lakas ng loob siyang magpusta, maniniwala ako sa kanya. HMP, sa tingin ka o. Nagpapanggap lang yan. Sa pagkakataong ito, siguradong matatalo siya. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka naman ituturing na pipi. Mukhang matulis at matigas itong were octopus na to. Paano ito magiging head massager? Naku, sinasabi pa ni Wang Ming. Na masarap ito. Tingnan mo, ganito lang kaliit. May ganoon bang kapangyarihan? Ha? Binibigyan kita ng oras para maghanda. Baka kasi lumipat ka sa upuan sa sarap. Mula sa upuan mo. Paano ako? Masarap ba? Masarap. Sobrang sa. Masarap ba? Sobrang sa. Masarap ba? Diyos ko, parang natanggal ang bubong ng ulo ko. Ha. Diyos ko. Parang natanggal ang bubong ng ulo ko. Masarap ba? Masarap. Sobrang sa. Igilan mo na. Ano, Ushaw? Tama ba ako? Hindi comfortable. Nagkukunwari ka lang. Wow, kuya, hindi ka pa rin amin. Wukyang, nakita namin ang itsura mo kanina. Ang saya-saya mo kanina, halos mahimatay ka na. Masakit yon. Si Wang Ming kasi. Hindi niya alam kung paano gamitin ang banal na bagay na ito. Aya nasaktan ako. AME, si Wang Ming, hindi talaga siya manggagamot. Paano niya magagamit ang banal na bagay? Sa tingin ka o. Gusto lang niyang makalusot. Sinasamantala niya si Ji Woo para pagtawanan. Ako. Kayong mga traidor. Ji Woo, maaring magkamali sa ekspresyon at itsura. Pero paano mo ipapaliwanag ang saya na sinabi mo kanina? Ilang beses mong sinabing ang saya kanina. Narinig namin lahat. Tama. Ang kilalang pamilyang Wu, magdadahilan pa ba? Nakakahiya. Ayon kay Wang Ming. Ang pamamaraan na ginamit niya ay direktang nakaimpluwensya sa mga dulo ng nerbiyo sa ulo. Kaya naging Relax at ginhawa ang pakiramdam. Wu Qiang. Huwag mong isakripisyo ang pagiging patas para sa pustahan. Ha. Ji Woo, nahiya na ang anak mo sa maling paggamit. Kung magmamatigas ka pa at hindi aamin. Kawawa naman ang reputasyon ng pamilyang Wu sa larangan ng medisina. Ang aming pamilyang Wu ay tumatanggap ng pagkatalo. Ha. Binabati kita, pamilyang Cheng, sa panalo sa round na ito. Si Wang Ming, ang dakilang manggagamot, ay nakakuha ng 10 puntos. Salamat sa pagpapatalo, Yiwu. Natalo mo na naman ako. Swertihan lang yan. Hindi ako naniniwalang. Mananalo ka sa susunod na round. Up-anggan natin. Ang pangalawang round ay tungkol sa panggagamot. Alam naman ng lahat. Ang sakit ng tiyan ay hindi sakit, pero kapag sumakit, parang ikamamatay mo. Ang sakit ng tiyan ay isang suliranin. Sa medisina mula noon hanggang ngayon. Ngayon, Ang makapagpapaginhawa sa pasyenteng ito ang mananalo. Sa round na ito. Ang sakit ng tiyan ang pinakamahirap na usapin mula noon hanggang ngayon. Maraming pasyente ang pinahihirapan nito. Tama, ang sakit ng tiyan ay kakaiba.
Hindi gumagana ang karaniwang gamot, at ang operasyon naman ay hindi makahanap ng ugat. Hindi ito paligsahan sa panggagamot, kundi pakikipag-agawan kay kamatayan. Para mawala ang sakit, subukan ang pagpindot sa Hoku Point. Pero nasaan ang Hoku Point? Kung kukuha ako ng diagram ng pressure points, cheating na ba yon? Naku, tignan mo ang itsura ni Wang Ming. Parang hindi siya magaling sa ganitong uri ng paggamot. Hindi naman sigurado, marami siyang alam at madaming diskarte. Tiyak na may paraan siyang magpapahanga sa ating lahat. Huwag kang mabuhay sa pantasya. Ito ay tunay na paggamot. Hindi ito basta-basta na lang mapapasa sa swerte. Tiyak na babagsak siya dito. Mahirap talaga ang hakbang na ito. Kahit na hindi ito kayang gawin ni Wang Ming, hindi rin naman sigurado. Kaya't hintayin natin. Tingnan natin kung sino ang huling ngumiti. Ha ha ha. Wang Ming, wala ka na bang magagawa? Maghintay ka na lang at yukod ka sa akin. Kayo muna, huwag niyo akong istorbohin sa loob ng 5 minuto. Ang yabang mo, bibigyan mo pa ako ng 5 minuto. Ano ba, kayo muna, bibigyan ko rin kayo ng ilang minuto. Ako ay espesyalista sa sakit sa tiyan. Ako muna. Kainin mo itong bawang. Hindi sapat ang isa. Kailangan mong kumain pa. Kain pa. Marami pa. Kein PA, marami PA, kein. Grabe naman ito, sinong tao ang kakain ng bawang kapag sumasakit ang tiyan? Pinipilit kumain ng bawang, siguradong masakit sa tiyan. Ano ba alam mo? Ito ang aking sikreto. Ang bawang ay pampatay ng bulete. Kapag kinain niya, hindi na sasakit ang tiyan niya. Grabe na talaga ang mundo. Kamusta? Huwad na doktor, mas sumasakit ang pakiramdam ko. Ah, mukhang. Ailangan ang aking paan. Ito, ilagay mo sa tiyan mo kapag lumabas na ang laming. Hindi na sasakit, halika. Hoy, masakit pa ba? Oo. Ay, Teka, bigyan niyo na lang siya ng mabilis na solusyon. Huwag na ninyong pahirapan pa ang kaawa-awang ito. ako si Tsuyu, tagapagmana ng pamilya Su. Tuturukan ko siya para mawala ang sakit. Mabuti naman, alam niya ang pagturok para mawala ang sakit, normal siya. Hindi dapat sa noo ang turukan, dapat sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Naalala ko, ang Hoku Point ay nasa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Teka, sumasakit ang tiyan niya, bibigyan mo siya ng alak. Hindi magaling ang mga Su. Masyadong mahina ang kanilang paraan. Mas mabuti pang gumamit ng alak para patayin ang bakterya sa ugat ng pamamaga. Ang iba ay nakakapagpagaling, ikaw naman ay nakakapagpalala. Kapag sumasakit ang tiyan at uminom ng alak, magkakaroon ng pagdurugo sa tiyan. Wukiang, masyadong matapang ang paraan mo. Wala pang nakakagawa nito. Mag-ingat ka. Umalis ka, huwag kang magsinungaling, wala ka namang maisip na paraan. Huwag mo akong pigilan na manalo. Ay, Hoy ikaw, Pangginungbu, ano ba itong ginagawa mo? Oras ng paggamot ng anak ko ngayon. Walang sinuman ang dapat makagambala sa kanya. Inumin mo, siguradong gagaling ka. Huwag mong pakinggan, ang aking ama ay Pangulo ng Medical Association. Maniwala ka sa akin. Wang Ming, nabigo ang iyong plano. Ako ang nanalo sa laban na ito. Talagang kamangha-mangha si Jiwoo, purong kakayahan. Hindi tulad ni Wang Ming, swerte lang ang pinagbabasehan. hindi pa nagsasalita ang pasyente, nagdiriwang na kayo. Baka masaktan kayo sa sobrang kasiyahan.
Sabihin mo sa lahat kung mas maganda na ang pakiramdam mo. Lakasan mo, lalo na pa marinig ng taong iyon. Magsalita ka, pipi ka ba? Ano ba ang nangyayari? Umalis ka. Para kang pumatay ng tao kung mamatay siya. Hindi ka makakatakas. Totoo, nagdugo na ang pasyente. Totoo bang ginagamot? Pumatay na yata, nagdugo na eh. Ang sakit sa tiyan ay hindi talaga magagamot. Kung hindi magaling, tadhana niya yan. Ano ang kinalaman ng anak ko? Ikaw, Tama, ang paggamot ay may panganib. Malas lang ng pasyente, hindi na mabubuhay. Hindi ko naman kasalanan ito. Oo, normal lang yan. Sino bang magsasabi? Na hindi siya papatay ng pasyente. Ay, nawala na ang sakit. Salamat, Dok. Hinawakan mo lang ang kamay ko. Nawala na ang sakit. Salamat, Dok. Salamat. Salamat, Dok. Wang Ming, nagawa niyang pagalingin. Ang sakit sa tiyan ng pasyente. Naku po. Hindi ka panipaniwala. Grabe ang impact. Walang gamot, walang injection. Gumamot ng walang gamit. Baka. May magic ba siya? Himala talaga. Tama ang hinala ko sa kanya. 8-8. Hindi ba ako nananaginip? Kaya ni Wang Ming ang ganito. Panalo na naman ba tayo? Oo. Ha ha ha. Mga Ginoo, mali ang inyong pinupuri. Ang gumaling sa pasyenteng ito ay ang aking alak na puti. nagsisinungaling ka. Ako ang nag-message sa kanya para mawala ang sakit. Kaya unti-unting gumaling siya. Mga Ginoo, ako ay makakapagpatotoo. Bago gumaling ang pasyenteng ito, si Wang Ming ang palaging nagme-message sa kanyang huko. Nakita ko rin. Alam Montag rin ang pressure points? Imposible. Sa mundong ito, Ang mga dalubhasa lamang sa traditional Chinese medicine ang nakakaalam nito. isang janitor lang naman siya. Tama. Mga kasinungalingan, ang pamilya Tsu, ang tunay na maestro ng pressure points. Nagmamagaling ka pa sa harap niya. Hindi ko kayo mapapaliwanagan. Sabihin mo sa kanya ang pinindot ko kanina. Ay Hegu Point, hindi ba? Anong higo point? Hindi ko narinig yan. Magaling ka ang technique Montag. Pero ang pinindot mong lugar kanina, walang pressure point doon. Hindi mo ba alam ang Mizel? Paano mo hindi alam? Na Hegu Point ang pinindot ko. Bata, nagdududa ka sa aming pamilya, Tsu? Hindi marunong ng TCM? Ha? Hindi po ganoon ang ibig sabihin niya, Panginoong Tsu. E ano ang ibig sabihin niya? Panginoong Cheng, ang lakas ng loob ng taong ito. Nahamakin ang kaalaman ng pamilya Tsu sa TCM. Wang Ming. Kahit si Panginoong Tsu na isang dakilang eksperto ay hinahamon mo, mamamatay ka ngayon. Wala naman akong ako. Tumigil ka na. Kapag minura mo ang pamilya Tsu, makakaapekto ito sa negosyong medikal ng pamilya mo. Tama. Ang pamilya Tsu ay may mataas na etika medikal at iginagalang. Kapag kinuha Montag sila, Hindi maganda para sa kinabukasan mo. Tama. Panginoong Tsu, wala akong intensyon na hamakin kayo. Pero ang Hegu Point ay talagang isa sa 362 pressure points ng katawan ng tao. Kahit ako na isang janitor ay alam ito. Imposibleng hindi nyo alam. Bata. Mula nang mawala ang sinaunang diagram ng pressure points. Hanggang ngayon, 100 panandang pandagdag lamang ang natuklasan ng sangkatauhan. Saan mo nalaman na may 300 panandang pandagdag? Imposible yan. 300? Sa panaginip mo lang yata na bilang yan. Tama. Hindi ko narinig sa buong buhay ko ang ganoong karami. Nakakatawa ka. Akala ka OPA naman. Na may tunay na kakayahan si Wang Ming. HMP. Swertihan lang pala. Isang taong hindi alam. Kung ilan ang pressure points, paano magkakaroon ng mahusay na medisina? Uun ga Wang Ming, umuwi ka na lang. Maglinis ka na lang. Ninakaw ni Wang Ming ang merito ng iba. Ininsulto ang pamilya Tsu, diskwalipikado sa kompetisyon. Palayasin sila kasama ng pamilya Cheng. Hoy, wag mo akong hawakan, bitawan mo. Totoo lahat ng sinasabi ko, hayaan ng langit ang humusga. Ay, tingnan mo ito. Sandali.
Aray. Ito. Sira na ako na taon ito. Talagang meron. 362 puntos. Ito kaya ang maalamat na sinaunang diagram ng Acupoints? Sinaunang diagram ng Acupoints? Imposible. Punong Chu, tingnan mong mabuti. Huwag kang muling maloko ni Wang Ming. Tatanungin kita, saan mo nakuha ang diagram na ito? Minsan dumaan ako sa bookstore, bumili lang ako ng medical book. Kasama nito. Bakit ko ito ngayon lang nakita? Punong Su, palaging mapagkumbaba si Wang Ming. Tiyak na siya ang gumawa ng diagram na ito. Mas mabuti naman, akala ka o isa ka lang. Zuval na binata, pero hindi pala. May kakayahan ka pala. Kung gayon, ikaw ang panalo sa ikalawang round. Aalis na kami. Ang ganda! 20 puntos na, panalo na tayo. Mabuti naman, nailigtas ang pamilya Cheng. Pasensya na sa may akda ng diagram para sa buhay ko. Kailangan kong kunin ang merito mo. Sige, itong ikalawang round ay. Teka. Punong Su. Hindi pwedeng sasalita lang ng pamilya Cheng. Ang paghusga sa pinagmulan ng diagram. Kung sakaling nakuha lang ito ni Wang Ming. Asya pa rin ang manalo, nga. Mahina naman sa medisina si Wang Ming. Swerte lang siya, bakit siya? Ano sa palagay mo ang dapat gawin, Punong Wu? May isa pang round, di ba? Kung manalo ulit si Wang Ming. Saka lang kami susuko ng buong puso. Sige, laban. Ang ikatlong round ay praktikal na pagsusuri, mamaya. May 10 pasyente na may iba't ibang sintomas. Sa mga telepono ng bawat kalahok, kailangan nilang gumawa ng tamang paghusga, tiyakin ang kalagayan ng pasyente. Ang unang makakapaghusga ay makakakuha ng 10 puntos. Ang ikatlong round na ito ay ang aking pinakamahusay. Hindi montag ako matatalo. Sana swertehin ka. Ang kalmado mo, marunong ka bang mag-diagnose? Hindi, pero nakakuha na ako ng 10 puntos kanina. Kahit manalo ka sa ikatlong round, tabla lang tayo. Hindi pwedeng sabihin na talo ang pamilya Cheng. Kaya pala ang bilis mong pumayag kanina. Yan pala ang iniisip mo, kaso may isang bagay kang nakalimutan. Kung ayaw tuparin ng pamilya Cheng ang kasunduan, kailangan nilang manalo. Kung bukas. Sa medical conference ay hindi manalo ang pamilya Cheng, hindi lang sila. Matatanggal sa Yun City, pati ako. Ay mapapakasal sa kanya. Naku, nakalimutan ko yon. Enjoyin mo na lang ang huling ilang minuto. Pagkatapos ng laban, babawiin ko ang kahihiyan ko sa iyo. Kasama ang interes. Ano gagawin ko? Kailangan kong manalo ngayon, kundi sayang ang unang 2 round. Walang kwenta. Parang mas tensa si Wang Ming ngayon. Kaiser Dati. Ate, ikatlong round na, hindi mo pa ba nakikita? Kapag mas tense siya, mas stable. AME, sa tingin ko takot si Wang Ming. Kung ako siya, magsusorry na ako kay Wu ngayon. AME, isang amateur, nakikipagkumpetensya sa profesional. Hindi niya kayang tingnan ang praktikal na paghusga. Kailangan ng accuracy at speed, kahit may maraming taon ng clinical experience, hindi madali. Sa nakaraang medical competitions, si Wu, ang laging unang nakakapaghusga sa loob ng maraming taon. Walang nangahas na hamunin ang comfort zone ni Wu. Si Wang Ming ang unang taong gumawa nito. Ang ikatlong round ay magsisimula na, pindutin ng mga kalahok ang link para sumagot. Ano pa bang paghusga? Heat stroke lang yan. Nak. 3 segundo pa lang ang lumipas, may nakasagot na ng unang tanong. Sino kaya yun? Kalahati pa lang ng tanong ang nababasa ko. Congratulations kay Wu, binali niya ulit ang record niya. Mas mabilis pa kaysa dati. Si Wu pala, nabalitaan ko na mabilis siya. Pero hindi ko inakalang ganito kabilis, hindi na kailangang mag-isip. Talagang anak ng chairman ng Medical Association. Ang hirap ng tanong.
Maaring tumpak na hatulan, sigurado naman. Naunawaan ng lubusan ang mga kaalaman sa medisina. Nag-iisip pa ako ng mga kondisyon kung ganito ang sitwasyon. Ano pa ang ipagpapatuloy natin? Kakaiba, walang nag-angkin sa unang pwesto. Baka may problema sa sistema. Tama, sa unang tanong, 10 segundo ang ginugol ko. Imposibleng may nakasagot ng 3 segundo lang. Wang Ming, ang tagal na. Hindi pa rin nasasagot ang unang tanong. Hindi mo aalam. Ang mga salitang ito, Sigurado, isa lang siyang tagalinis, mas magaling siya. Sa pagpili kung aling kubeta ang mas madaling linisin. ha ha ha. Paano ninyo nalaman? Hanggang sa ang tanong na si Wang Ming, hindi pa inaanunsyo ang resulta. Huwag muna masyadong magyabang. Tama, mas mabuting sagutin na lang ninyo ang mga tanong. Baka malayo na ang agwat ninyo sa iba. Ziya lang? Kahit bigyan ko pa siya ng 30 segundo, hindi siguradong. Masasagot niya ang susunod na tanong. Kahit dagdagan pa ng 30 minuto, malamang hindi pa rin. Lahat ay tapos na, si Wang Ming. Nasa unang tanong pa rin. 5, 8, 9. Tagapagsalita, tapos na ako. Wala pang 1 minuto, tapos na siya. Oon ga. Parang nasira niya ang record sa larangan ng medisina. Haha. Dr. Wang, ikaw talaga ang pinakamahusay. Ate, bakit hindi pa ako nakakarating sa langit? Pero nakita ko na ang Diyos. Wang Ming, talagang hindi ka nagpabigo sa amin. Alaynan, Pero, ayon sa sistema, walang nagpasa ng sagot. Hindi ba ako nagpasa? Baka masyadong mabilis. May delay lang ang sistema. Wang Ming, ang yabang mo naman. Unang tanong pa lang ang natapos mo. Parang lahat na. AMEA, talagang walang kakayahan. Mahilig lang magpakitang gilas, kulang sa kakayahan. Tama, tulad ni Jiwoo, ang tunay na magaling. Hindi mag-ingay pagkatapos ng isang tanong. AMEA, 10 pangunahing kaso. Sapat na para sa kanya. Sa bilis mo, magsanay ka muna ng ilang taon bago sumali. Pagtukoy sa lagnat at ubo, pangunahing kaso. Pwede na. Bigyan ng titulong doktor. Magdaldal ka na lang, malapit na akong matapos. Gusto kong makita kung ilang segundo pa ang pagyayabang mo. Nak. Kanina lang may delay SA system. Si Wang Ming, siya. Talagang natapos niya at tama lahat ng sagot. Tingnan ninyo ang malaking screen. Ito. Paano ito nangyari? 56 na segundo. Hindi ba ito'y pumutol? Sa record ng dakilang manggagamot ng Dacia noon, paano ito nangyari? Ang mga Wu at Chu na pamilya. Ang dakilang manggagamot na si Wang Ming. Dapat siyang ituring na kampiyon ng kumperensyang ito. Matandang gago ka. Nakakuha ka na ng biyaya, nagpapanggap ka pa. Makingat ka. Baka kunin ka o si Wang Ming SIO. Bak. Binabati ko si Wang Ming mula sa pamilyang Cheng. Bilang kampiyon ng kumperensya sa medisina. Dakilang manggagamot Wang Ming, ang galing mo. Pwede mo ba akong maging estudyante? Alam ko na talaga na ang dakilang manggagamot na si Wang Ming ay hindi ordinaryo. Talagang tahimik lang pero kapag kumilos, nakakagulat. Hahaha. Dakilang manggagamot Wang Ming, paano mo nagawa? Na mabilis mong matukoy ang sintomas. Turuan Montag ako. Ngayon, pwede na tayong maging kampante. pero may isang bagay na hindi pa. Kahit na ate kita, hindi ko. Ibibigay si Wang Ming sa'yo. Wow. AME, bakit ang swerte ng walang kwentang ito? 3 kompetisyon, lahat nanalo siya. Ailan pa siya naging ganito kagaling? Ayoko tanggapin. Tatay, may iba ka pa bang paan? Hindi tayo dapat. Madaling sumuko. Sa pamilyang Cheng at kay Wang Ming. Mukhang kailangan nating kumbinsihin ang Dakilang manggagamot ng Dacia na nasa ibang bansa. May utang na loob siya sa aming pamilyang Wu. naniniwala ako na tutulong siya para maparusahan itong batang walang alam. Perpekto, may sarili na akong mapagtatrabahuhan.
Ikaw na, Cheng, huwag ka nang magulo. Nakakainip. Paano mo nahulaan na ako ito? Kailangan piabeng hulan? Ikaw lang ang may ganitong kalokohan. Kamusta? Maganda ba ang pagkakaayos? Basta gusto mo, pero hindi ko maintindihan. Bakit mo kailangang magsarili at hindi manatili sa pamilyang Cheng? Nga, mas madali sa ospital. Hindi na kailangang magpalipat-lipat ng team. Sa totoo lang, simula bata pa ako, pangarap ko na magkaroon ng sariling klinik. Sakto, dahil sa tulong ng pamilya Cheng, natupad ko na ito. Ano man ang gusto mo, tutulungan kitang matupad. O ate, nangako ka na sasama ka sa akin para tingnan ang klinik. Pupunta na tayo ngayon. Siege. Hoy, sabihin mo sa akin, kapag nakita mo na ang manggagamot, dapat mong sabihin na graduate ka ng prestihiyosong universidad sa medisina sa ibang bansa. Excellent graduate, siguradong tatanggapin ka niya bilang estudyante. Alam ko, paulit-ulit mo na yan sa buong biyahe. Ay, para naman sa ikabubuti mo yun. Huwag kang magaya sa kapatid mong si Wang Ming. Walang nagawa, naglinis lang sa ospital, na-terminate pa. Bilisan Montag. Kamusta? Tanong ko lang, nandito ba ang manggagamot ng pamilya Cheng? Wang Ming, ikaf pala? Ako dapat ang magtanong sa inyo. TSK. Kakarinig ko lang, na-terminate ka sa ospital. Paano? Nandito ka sa teritoryo ng pamilya Cheng. Nag-apply na naman bilang tagalinis. Ay naku. Walang kwentang tao kung malaman ng namatay mong ama. Baka mabuhay pa sa galit. Buti na lang hindi kita tunay na anak. Ang anak kong si Kanger, kakagraduate lang sa prestihiyosong Universidad ng Medisina sa ibang bansa, at ngayon ay mag-aral sa ilalim ng manggagamot ng pamilya Cheng. Sa ngayon, kapag naglilinis ka dito, makita mo siya. Dapat maggalang ka, yumuko at batiin siya. Ayaw kong makinig sa yumuko at bati. Kapag nakapasok na ako sa pamilya Cheng, una kong gagawin ay tanggalin siya. Mahilig ka talaga sa pantasya, wala pang kasiguraduhan. Nagpaplano ka na kung saan ako ilalagay. Naisip mo ba na? Hindi ka matatanggap sa ilalim ng manggagamot? Ano KBA? Nangasa KPA-SA akin? Alam Montag kung ano ito? Ano ba yung daladala mo? HMP, hindi Montag, tunakita dati. Ito, yang soul extractor na. Ipinakilala ng manggagamot sa medical conference. Hindi lang ako gumawa nito. Marunong pa akong gamitin ito. Kapag nakita ito ng manggagamot, siguradong ituturing niya akong promising student. Ay naku, ang galing ng anak ko, kapag nakita ka ng manggagamot. Siguradong tatanggapin ka niya. Ikaf naman, TSK. Isang hamak na tagalinis lang. Ang galing mo talaga, nagdadala ka lang ng scalp massager, nagyayabang ka na. Ulitin Montag yan. Umuwi ka na, anak. Hindi ka tatanggapin ng manggagamot. Bakit mo pa pinipilit, nakakahiya lang. Anong karapatan mong magdesisyon para sa manggagamot? Akala mo ba dahil naglinis ka lang dito ng ilang araw? Maari ka nang maging hari rito. Ang ibig kong sabihin, walang common sense ang anak mo. Huwag mong sabihin na ang mga doktor ay hindi tumatanggap ng mga alagad kahit na ang mga doktor ay tumatanggap ng mga alagad. Ang mga tatanggapin niya lang ay mga henyo sa medisina. Graduate ako ng prestihiyosong universidad. Hindi mo ako masasabing walang common sense. CJ, tanungin kita, paano gagamutin ang pamamaga ng bukong-bukong? Siyempre amputasyon, clinical problem 2. Pwedeng ituring na common sense? Amputasyon? Kung ganun ang logic mo, pag may sugat ang pasyente, hahatulan mo pa ng death penalty. Sabi Montag. Pag nasprain, hindi makalakat. Kung hindi amputate. Paano ikakabit ang prosthetic? Siyempre ice compress, thermal expansion principle. Ni hindi mo alam to. Ako alam ka o. Ako mabagal lang reaction time ka o. Ikaw site subukan mo ulit. CJ, tatanungin ulit kita, paano unang lunas? Sa pasa pagkatapos mabunggo. Ay. Alam ko to, clinical trial ko lang, noong nakaraang linggo. Basta hiwain lang ang pasa at palabasin ang dugo, ayos na. Wow, ano, impressive di ba? Ang galing ng anak ko, ikaw na hamak na janitor. Hindi mo abutin to sa buong buhay mo. Talagang impressive, sa treatment ng anak mo, di ang mga pasyente. Magpipiketan pa ba sa impyerno? May lakas ng loob ka, ulitin mo. Ako ay top-notcher ng medisina. Maaming nagmamakaawa sa konsultasyon ko. Hindi ko pinapansin. Ang aking kakayahan sa medisina, kailanman hindi mo pwedeng kunan. Ikaw na maliit na kit lang. Kung hindi mo ako kayang talunin, mas mababa ka pa. Sa maliit na cute. O ikaw, Alam ko na, sinasadya mong orasin ako. Ayaw kong makipagkita ng doktor ang aking anak. Napakasama ng intensyon mo, ngayon hinaharangan mo pa. Ang pag-angat ng anak ko.
Kaya itinatakda mo ako at naghihintay ka para sa akin upang makita ang magig doktor. Papaalisin kita sa Yunchao. Nasa loob pa sina Chengqing at Chengsu. Hindi sila pwedeng maistorbo, Hai. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Hindi dito ang doktor. Pero may sa loob, hindi kayo pwedeng makipag-away sa kanila. Hindi namin naniniwala sa iyo. Dapat doon ang doktor. Pag ayaw mo kaming papasukin, lalo kaming papasok. Hai, Umalis ka. Kung hindi, gagawa ako ng paan. Sige, Sackton MO. Kaya naming bayaran ang isang janitor. ako. Tigil. Sino kayo? Ang lakas ng loob ninyong apihin si Wang Ming. Iniwan ka ni Fang Wei, kumuha ka pa ng dalawa? Ang ganda naman. Saan mo nakuha? Huy, Magsalita ka ng maayos. Pwede mo akong insultuhin. Pero huwag mo siyang gagalawin. Ong Tapong Montag A. Hey, how? Hey, anong ginawa mo sa akin? bakit hindi ko may galaw ang kamay ko? Pinindot ko ang median nerve mo, kaya naman naging manhid at mahina ang kamay mo. Hindi ka ba honor student? Di mo alam yon? Uy, ingat ka. Kapag nakita ka ng manggagamot na nananakit, ng magiging estudyante niya, siguradong wala ka ng buhay. Ikaf. Ha? Gusto mo siyang kuning estudyante? Nakita niyang pumatay ka. Wala akong sinabing ganoon. Anong sinabi niya kanina? Estudyante mo, Baka naman. ikaw ang punong manggagamot ng pamilya Cheng. Hindi naman sinabi ni Wang Ming na hindi siya manggagamot ah. Nakakatakot isipin, di ba? Imposible. Si Wang Ming. Ay isang hamak na yan ito lang. Kung ikaw ang manggagamot. Tatalunan ko ngayon at didilaan ang sahig. Gutom ka na naman? Hindi pwede ang mga nagpapakain lang dito. Wang Ming, huwag mo na patulan ang palaboy na to. Sayang lang ang oras. Sabi mo nga, sasama ka sa amin mamasyal, di ba? O kaya, tawagin ko na lang ang mga bodyguard ng pamilya Cheng para palisin sila. Pamilya Cheng. Ako ang pangalawang anak ng pamilya Cheng. Ito naman ang ate ko. Natatakot ka na ba? Hindi ako naniniwala. Kazapvat Montag sila. Nakakunsaba kayo. Nagpapanggap kayong pamilya Cheng. Dagdag kaso yan. Kuya, anong mapapala ko sa pagluloko sa'yo? Bibigyan mo ba ako ng sertipiko o milyon-milyon? Magpanggap ka pa. Ang dali-daling magsinungaling. Wang Ming, sabi mo manggagamot ka. Magpakita ka ng ebidensya. Oon ga. Ilabas Montag. Kung hindi mo ilalabas, ipopost kita sa internet. Gagawin kong lahat para siraan ka. Tingnan natin kung sino pa ang magtitiwala sa'yo. Maghintay ka na lang na mamatay sa gutom sa kalsada. Dagdagan pa ng hashtag #YunZuhan some healer, siguradong mag-trend. Akala Montag hindi ako makagaba, ha? Hintayin Montag. May live location pa ako. Sobrang sikat ngayon ng healer. Hinayaan mong magpanggap siya. Papuntahin ko lahat ng tao para patunayan na peki ka. Huy, Nakakagalit. Ang janitor ay nagpanggap na healer. Sino ang malapit? Samahan niyo ako. Personal natin siyang haharapin. Ako na. Nag-share na ng maraming bagong kaalaman ang healer. Siya ang tunay na tagapagligtas, tapos gagamitin mo lang para sumikat. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Pupunta na ako. Sumunod kayo agad kung malapit kayo. Huwag niyong hayaang makatakas ang impostor na ito. Gusto ko siyang. lumuhod at humingi ng tawad. Aray. Isang signal lang, darating ang libo-libong tao. Ayong mga ito, maghanda kayong malagutan ng bala. Sino ang nagpanggap na healer? Zia, bilisan niyo. Tika, Wang Ming nahiala. Ikaf BA talaga? Nalala Montag PA ako? Ikaw yung nagbigay ng bawang sa may sakit sa tiyan, hala. Paano ka naging fanatic ko? Mula nung araw na yon, hindi ko malimutan ang iyong malawak na kaalaman sa medisina at ang iyong kahangahangang kakayahan pag-uwi ko. Pinagbuti ko ang aking sarili sa medisina para balang araw ay maging karapat-dapat na maging estudyante mo. Hoy, ate, tignan mong mabuti, nagpanggap siya. Sino ang sinasabi mong impostor? Nandun AKO SA Medical Conference. Si Wang Ming na healer ang nagwagi. Kahit maging abo siya, makikilala ko siya. Healer, bakit hindi mo ipakita ang medalya mo para makita ng lahat? Gusto ko sana maging low-key. Pero kayo ang may gustong makita. Lanan, Hindi pwede. Itong walang kwenta ay tunay na healer. Wang Ming, hindi kuya. Tayo ay magkapatid sa ibang ama at ina. Patawarin mo ako, tanggapin mo akong estudyante.
oon nga, ako naman ay stepmother Montag. Pamilya tayo, pakinggan mo ako. Tanggapin Montag si kanya, ha? Oon ga. Hindi. Ininsulto niya ang manggagamot at ipinost pa sa internet. Ipaghihiganti natin ang manggagamot. Sugot. Hubak. Aray. Teka muna. Aray. Tigil na. Nagkamali na ako. Aray. Tigil na. Nagkamali na ako, manggagamot. Hubak na. Ang sakit ng mga tama. Buti na lang klinika ito, madaling ayusin. Dalhin na lang sa loob at gagamutin, mas madali. Mga taong mapangmata tulad niyan. Dapat lang na maparusahan. Oi. Ano? Gusto ulit hamunin ni Wu si Wangming? Panginoong Cheng, nasaan ang pamilya Wu? Hey! Nag-iwan ng sulat ng hamon, umalis na. Ang lakas ng loob. Sabi dito, kapag ako ang nanalo, ibibigay ng pamilya Wu ang kanilang posisyon bilang paunahing pamilya. Sa pamilya Cheng at kilalanin ako bilang manggagamot. Kapag ako natalo, si Chengqing at Chengsu ay mapapasa kanya ni Wu Qiang. Tatay, bakit ka malungkot? Hindi ka ba naniniwala na mananalo si Wang Ming? Tatay, hindi mo pa ba alam ang kakayahan ni Wang Ming? Kung sila ay darating, tayo ay pupunta. Sa huli, tayo pa rin ang mananalo. Si Wu Qiang natalunan. Ilang beses na niya akong natalo. Ganoon lang ang kanyang kakayahan. Kaya ko siyang talunin ng daan-daang beses. Ang pamilya Wu ay 100 taon nang may impluensya. Kung naghamon sila ngayon, tiyak may backup plan sila. Bukod pa, may mga reporter sila, live sa buong mundo. E di huwag na tayong pumunta. Hindi pwede, kailangan nating pumunta. Pinagmamasdan ito ng buong mundo. Kung hindi tayo pupunta, Parang aminado tayong natalo tayo. Di ba? malaki ang epekto nito sa pamilya Cheng. Bahala na. Harapin na lang natin, ako na ang sasagot. Dala ko ang ilang gamot mula sa bahay. Sana makatulong. Manggagamot Wang Ming. Ano ang sansa mong manalo sa laban na ito? Gamot mami. Bento nila titingnan ito akala. Paano ka naging manggagamot? Nagpapakumbaba ka lang ba? O may sikreto ka? Agawamin, sagutin mo na. Zagutin Montag na. Walang komento. Manggagamot Wang Ming, huwag kang kabahan. Ipakita mo ang iyong pinakamagaling. Susuportahan ka namin sa ibaba. Huwag kang mag-alala, talo ko lang si Wu Qiang. Kahit may preparasyon siya, siguradong hindi niya ako kayang talunin. Ha, Wang Ming. Sino nagsabing makikipagkumpetensya ako sa'yo? Ah, hindi ikaw. Naiintindihan ko, natatakot kang matalo sa akin. Natakot ka na. Wang Ming, akala mo ba sa sarili mo? Gaano kalaki ang mukha mo? Si Wu Ang. Ayaw na niyang makipaglaro sa'yo. Kung tama ang alala ko, si Wu Qiang ay isang henyo sa larangan ng medisina kahit siya ay aking dinurog. May mas malakas pa ba sa inyong pamilya Wu kaysa sayo? Ano ba ang nagmamadali? Pag umpisa na ng laban, malalaman mo. Sa pagkakataong ito, hindi mo talaga matatalo ang aming pamilya Wu. Maghintay ka na lang, kasama ang pamilya Cheng, kayo'y maglalaho. Paligsahan ng medisina ng pamilya Cheng at Wu, magsisimula na. Malugod naming inaanyayahan ang mga kalahok. Narinig kong natalo ni Wang Ming si Wu. Bakit pa sila makikipagkumpetensya sa kanya? Sino kaya ang ipapadala ng pamilya Wu? Hindi naman siguro si Wu mismo ang lalaban. Ang mga miyembro ng pamilya Wu ay nasa ibaba. Sino pa ba? Ang misteryoso. Ate, bakit hindi pa sumasampa ang kalahok ng pamilya Wu? Ano ba ang pinaglalaruan nila? Hindi ko alam. Bakit kaya parang kumakabog ang puso ko? Wu, 2 o 3 minuto na ang nakalipas. Nasaan ang pamilya Wu? Hindi kaya natatakot silang makipaglaban sa akin? Natakot, iniwan ka ng pamilya Wu. AME, ganyan lang ba ang pasensya mo? Ito ba ang boses niya? Hindi. Hindi kaya ang pamilya Wu. Bakit nila siya inanyayahan? Ang lakas ng aura, siguradong isang dalubhasa ito. Siya ang dakilang manggagamot ng Dacia. Shen King Feng.
Dakilang manggagamot ng Daxia, makikipaglaban sa akin. Hindi ito biro. Wang Ming, hindi ba't ang yabang mo? Bakit, nang makita mo ang dakilang manggagamot, naging duwag ka na? Ha ha ha. Wang Ming, nasaan na ang yabang mo kanina? Ngayon, tingnan natin kung paano ka mananalo. Ano makipag-update si Wang Ming sa ganito? Nakatatanda? Pamilya Wu, ito ba'y paglabag sa patakaran? Oy, Cheng. Walang patakaran na nagbabawal sa laban na magkaibang antas. Legal ito, haha. Ang mga buo ay napakasama. Niloko nila tayo. Oy, ikaw ang pumutol sa aking record. Senior, kung sasabihin kong aksidente lang, maniniwala ka ba? Sa susunod na laban, hindi na ako. Magpapakita ng awa. Ang laban na ito ay best of 3. Anang round. Zandali. Oy. Ang ordinaryong laban. Mukhang nagsasawa ka na. Gayon. Baguhin natin ang rules. Subukan natin. Ano ang gusto mong i-test? Ang paksa. Pipiliin mula sa mga manonood. Kahit anong sakit. Pwedeng lumapit. Tayo naman. Magtuturo sa haapan. Sa loob ng 1 oras. Ang makakapagbigay ng pinakamaraming lunas ang mananalo. Hindi. Paano ito pwedeng mangyari? Paano pwedeng biglang baguhin ang rules? Wala namang nabanggit sa guidelines. Na bawal baguhin ang rules. Si Wu Wentao, ang gunggong. Laging naghahanap ng butas. Dati, sa original na format, may pag-asa pa si Wang Ming na manalo. Pero na yon. Ha ha ha. Wang Ming, makikipagkumpetensya sa Griatcha Medical Ferry sa bilis ng pagtulong. Talagang sinisira ng langit ang Cheng family. Ha ha ha. Wang Ming. Sumuko ka na lang ngayon para hindi na sayangin ang oras ng lahat. Narating na natin ito, wala nang mawawala kung ituloy. Sige, turuan mo ako. Kahit anong sakit, pwedeng lumapit para magpatingin. Simulan na natin. Ako. Doktor, nasugatan ang kamay ko kaninang umaga. Nagdugo pa rin. Pwede bang patulungan mo ako? Ito. Tapos na. Ano ito? Band-aid lang yan. Maliit lang ang sugat, hindi kailangan ng gauze. Bukod pa, kapag gumaling na ang sugat, baka tumigas ang gauze sa laman. Mas masakit pa alisin yon. Ito. Parang tape lang ito. Ang liit. Hindi ba ito tatago sa dugo? Hindi, may absorbent layer malapit sa sugat. Kaya nito i-absorb ang kaunting dugo para mabilis maklot. Wow! Hindi nga apektado ang aking mga daliri. Ang mga nasugatan na kamay ay nakabalo sa zongzi bago. Lamang. Ang liit lang nito. Hindi ba ito dapat mabasa? Pwede mabasa, waterproof ang band-aid na ito. Walang problema kahit mabasa. Ah, Pero tandaan mong palitan ito ng madalas. ay, salamat. Nagpagaling si Wang Ming ng isang pasyente. Unang nakakuha ng 1 punto. Wow, mas mabilis pa si Wang Ming kaysa sa medical ferry. Ang gamit niya, parang magic talaga. Mukhang napaka-useful. Sayang hindi ako nasugatan. Kung hindi pupuntahin ako. Para humingi ng mga band-aid na yan. Ang galing ni Wang Ming. Meron siyang gamit na hindi pa nakikita. NG Medical Ferry. Siyempre, tingnan mo kung kaninong player yan. Imposible, Wang Ming. Paano siya nagkaroon ng napakaraming magic items? Swerte lang si Wang Ming. Siguradong pinapabayaan lang siya ng medical ferry. Hindi niya kaya talunin ang medical ferry. Medio may skills. Susunod. Seryoso na ako, next patient. Siege. Malapit na matapos ang oras, talo na si Wang Ming. Hindi sigurado, malapit ang score. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Hindi pa tapos, tingnan nyo. Tingnan nyo si Wang Ming, naguguluhan.
Hindi tulad ng medical fairy na compost. Sigurado ba kayong mananalo siya? Ang medical fairy ay legend sa medical field ng Great Chia. Ilang taon nang hindi natalo, kahit gaano kagaling si Wang Ming. Hindi niya kayang talunin ang medical fairy. Na-break ni Wang Ming ang record. Ng medical fairy, siguradong kaya niyang talunin ang medical fairy mismo. Aray! Isang pasyente na lang ang gagamutin, panalo na. Doktor, sobrang kati ng katawan ko. Lalong lumalala. Tulong niyo naman ako. Ito ay nakakahawang sakit. Wang Ming, lumayo ka sa kanya. Baka mahawa ka. Walang gamot sa nakakahawang sakit, bumaba ka na. Huwag siyang payagang bumaba, ang lapit niya sa pasyente. Siguradong nahawa na siya. Tama, dakpin na siya at sunugin, para hindi. Tayo mahaba. Tama si Young Master Wu. Ang lapit ni Wang Ming sa kanya. Siguradong kasama siya, tawagan ang pulis, dakpin siya. Wang Ming. Tingnan ninyo, hinawakan pa ni Wang Ming. Nababaliw na talaga siya. Dapat patayin si Wang Ming. Huwag nating hayaang mahawahan pa ang iba. Kumain ka ba ngayon? Kanina, medyo nagutom ako. Kumain ako ng ilang mangga sa baba. Doktor, hindi ba ako nagkaroon ng nakakahawang sakit? Hindi ito nakakahawa, allergy lang ito. Allergy? Anong sintomas yun? Hindi ko pa yan narinig. Hindi ba nakakahawa? Karaniwang sakit lang ito. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siguradong nakakahawa ito. Gusto niyang mahawahan ang lahat. Tingnan ninyo, ang daming pantal sa katawan niya. Siguradong malubha ito, yung tipong hindi nagagaling. Hindi ka noon si Wang Ming. Huwag kang magsalita na walang katihan. Tama, ang kakayahan ni Wang Ming sa medisina ay nakita na ng lahat. Kung sabi niya hindi nakakahawa, siguradong hindi. Kung sabi mo ito ay karaniwang sakit, edi, ayaw mo ba itong gamutin? Isang piraso lang ang kailangan niyang inumin, gagaling kagad siya. Haha, Wang Ming, paano posible yon? Yan siguro ay puro asukal lang, pangloko sa bata. Oo nga, Wang Ming. Akala mo pa ang laman ng bag mo ay gamot na pangkaligtasan? O kaya yung tipong kayang gamutin ang lahat ng sakit? Pero ang mga iba't ibang gamot na ibinigay ni Wang Ming ngayon ay talagang nagpagaling sa mga pasyente. Lahat sila. Wu Qiang, kung naiingit ka kay Wang Ming, sabihin mo ng diretso. Kung sabi niya kayang gamutin ang taong ito, siguradong kaya niya. Sige, Wang Ming. Kung hindi mo siya mapagaling ngayon, papupuntahin kita. Kasama niya, nakatayo papasok, nakahiga palabas. Inumin mo. Ay, hindi na makati. Nawala na rin ang mga pantal. Grabe, ganun ba yun ka-effective? Naku. Ang galing ng gamot na ito. Hindi ko pa yon nakikita noon. Yung, kaibigan, pwede mo bang bigyan ako ng isa o dalawa para? Maral ka o? Walang problema, kuya. Pwede kayong kumuha ng kahit ano sa mga gamot ko. Sige. Ha ha ha. Ang nagwagi sa paligsahan ngayon ay ang pamilya Cheng, si Wang Ming. Mangyaring bigyan ng parangal ang doktor ng medisina. Ha ha ha. Hehe. Matanda na ako. Ang titulo ng dakilang doktor ng medisina ng Chia ay ibibigay ko na sa iyo. Ito na lang ang pasasalamat ko sa mga gamot na ibinigay mo sa akin. Ha ha ha. Panginoong Wu, saan ka pupunta? May iba pa kaming gagawin. Una na kami, congratulations sa iyo. Natatandaan mo pa ba ang taya sa hamon noon? Tama, Panginoong Wu, natalo kayo.
Ang posisyon ng puno ng Medical Association ng Yunzhou. Dapat na bang ibigay sa aming pamilya Cheng? Sige, ngayon din ay gagawa ako ng kasunduan. Ibibigay ko ang lahat ng resources. Sa inyong pamilya Cheng, AME. Ay, Wu Qiang, may ilang personal na usapin pa tayo. Ha ha ha. Dr. Wang Ming o hindi, Doktor ng Medisina. Doktor ng Medisina Wang Ming. noon ay bulag ako at hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Nagkamali ako sa iyo. Alam ko na ang aking pagkakamali, sana ay patawarin mo ako. Wang Ming, pakiusap, patawarin mo ako. Ako ay pinilit lang ni Wu Qiang. Ay, masamang babae ka. Noon ay ikaw talaga. Tumahimik ka. Wang Ming, sabi Montag na. Patawarin mo ako at sinabi mo rin na pakakasalan mo ako, di ba? Panaginip mo yan, sinabi ko na ang paghamak niyo sa akin noon. Ay gagantihan ko. Bitawan mo ako. Wang Ming, tapos na ang lahat. Ang pangako mo sa amin, ang mamasyal, kailan mo itutupad? Nga, hindi na ako makapaghintay, tara na. Ngayon ay libre ni Wang Ming. Sige,